Please turn your Bibles with me sa Romans chapter 7 sa atin pong pagpapatuloy ng exposition sa chapter na ito. At tayo po ay nasa katapusan na ng mga verses sa chapter na ito. Romans chapter 7, beginning verse 13. Beginning verse 13. But ang focus natin ng ating pag-aaral would be verse 21, beginning verse 21. Verse 13, sabi po sa ESV, let me read. Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin, for I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now if I do what I do not want, I agree with the law, that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Tayo po ay manalangin at humingi ng biyaya sa ating Panginoon. Glorious Father, Son, and Holy Spirit, glorious three in one, tulad po ng aming inawit kanina, you know best for us. At ang inyong salita, Panginoon, is truly ang nararapat, ang mabuti para sa amin. Kaya nagpapasalamat kami na meron po kaming pagkakataon, may kalayaan po kami, may kalakasan po kami na makaparinig ng inyong mga salita. Sana po, O Diyos, ay tulungan niyo po kami dahil alam namin may mga kahinaan kami, may mga labi ng kasalanan, may mga prone kami to have a wandering thoughts. So Lord, we plead to you for mercy, that you would help us to be focused sa amin pong pag-aaralan. Ilayo niyo po kami sa anumang kamalian, pagkos ituro niyo po sa amin ang katotohanan mula sa pangangaral na inyong salita. At tulungan niyo po ang inyong abang lingkod sa kanyang kahinaan, sa kanyang limitations. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanya at magbigay ng kalakasan. Sa lahat ng ito, Panginoon, ang inyong anak na si Jesus, ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, sa pangalan niya. Amen. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Romans chapter 7 ay pinapakita ni Pablo at pinapaliwanag niya yung conflict within na kanyang pinagdadaalan bilang believer laban sa kasalanan na nalalabi pa sa kanyang buhay. Although siya ay justified na through the works of Christ by faith alone in Him, at siya ay napalaya na sa kondemnasyon ng batas through Christ's sacrifice in His place, hindi nangangahulugan na si Pablo ay naging perpektong mananampalataya. It does not mean na wala na siyang kasalanan at hindi na siya nakakagawa ng kasalanan. No, siya pa din ay may tendency
na magkasala at ito pa din ang realidad sa buhay ng lahat ng mananampalataya. Although napalaya na tayo sa power and reign of sin and its punishment, meron pang remaining sin sa ating buhay as believers. Although sin no longer reign in our lives, but it still remains. And here in chapter 7, beginning verse 14, Paul shows to us this side of sanctification ng kanyang buhay. Kung ano yung nangyari sa kanyang buhay bilang believer na meron pang labi ng kasalanan. Though Paul's experience, through Paul's experience, we as believers today ay makaka-relate din tayo kay Pablo. And we see last time na ang kanyang struggle, we see here ang kanyang struggle at ang kanyang pakikibakas sa kasalanan. But also, si Pablo, katulad ni Pablo, sa ating pakikipaglaban sa kasalanan, the promise of victory laban dito through Christ ay pinagkaloob din sa atin as we shall see. Now, nabanggit ko last time na ang mga ilang commentaries and Bible scholars ay merong iba't ibang pagtingin sa chapter na ito na may kinalaman sa kung ano bang dinidescribe dito ni Pablo. So, ang dalawang basically na tatalo ay kung yung ang Romans 7 ba ay karanasan ni Pablo nung hindi pa siya mananampalataya o ito ay karanasan ni Pablo nang siya ay mananampalataya na. At binanggit ko sa inyo ang mga ilang rason ko personally kung bakit I believe this is referring to believer at hindi sa unbeliever. Hayaan niyong pasadahan lang natin ng onte. First of all, because of the repeated use of the word I is in the present tense verb. Simula sa verse 14 hanggang sa verse 25, sa paggamit niya ng salitang I, he's talking about himself and the part of his life now bilang believer. He is speaking presently, present tense of his life presently as a believer. For example, I am of the flesh, or for I do not understand my own actions, I agree with the law. So kung dinidescribe ni Pablo ang kanyang dating buhay, nung di pa siya believer, dapat hindi present tense yung pagkakagamit ng mga salita dito. Secondly, Paul speaks about his attitude or disposition to the law of God that only true Christians would speak about. For example, in verse 22, sabi niya, "For I delight in the law of God, in my inner being." And so, sa tingin nyo ba, sasabihin niya, yan ni Pablo, nung hindi pa siya believer, na siya ay, na sa kanyang inner being, he delights in the law of God? I don't think so. So, ano yung description ng Bible pagdating sa unbeliever? Diba? They disobey God's law. They do not delight in it. They hate it. The unregenerate mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can it be. Sinabi sa Romans 8:7. Pangatlo, nowhere in the other portion of the scripture do we see Paul lamenting his sinfulness as unconverted Pharisees. Wala tayong makikita sa Bible na si Pablo may kalungkutan siya sa kanyang pagiging makasalanan nung siya pa ay unbelieving Pharisee. In fact, ang makikita natin ay nagbo-boast pa si Pablo sa kanyang mga achievements, thinking na yun ang paraan para makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Pero dito makikita natin si Pablo may kalungkutan siya sa failures to obey God's law, sa kanyang shortcomings and sinfulness. Pang-apat, unbelievers don't desire to obey God's law and do not grieve when they fail to keep it and sin against God. Hindi katulad ng makikita natin dito sa pananalita ni Pablo na meron siyang desire to obey God's law at kung hindi niya ito masunod, meron siyang grief sa kanyang puso at hindi natin yan makikita sa mga unbeliever. Fifthly, unbelievers
don't cry out for deliverance from sin and thank God through Christ for the deliverances they receive over sin. Paul said in verse 24, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." So that sounds a believer to me at hindi unbeliever, as we shall see. Unbeliever won't say that, na meron siyang pagpapasalamat sa Diyos sa pag-overcome niya ng kanyang kasalanan. Unbeliever is at home with his sin. He loves his sin and he won't cry out for freedom from it. And so as we continue our study in this chapter, we are considering three major headings: the recognition of Paul, the validation of Paul, and lastly, the exaltation of Paul. So let's consider then, sa pagpapatuloy natin, yung validation of Paul. Dito ay makikita natin na ang pag-validate ni Pablo o pagkukonfirma niya sa kanyang struggle with his sin in verse 21 again. Sinabi doon na makikita natin sa verse 21, the remaining sin in our lives is always keeping us from doing the right thing. Sinabi po sa verse, "So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand." And so dito, muling in-identify ni Pablo ang culprit at dahilan kung bakit nagagawa niya ang mga bagay na hindi naman niya nais gawin bilang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan, natitirang kasalanan sa kanyang buhay. And sinabi niya, "I find it to be a law." Now obviously, yung salitang law ay hindi tumutukoy sa Ten Commandments dito o moral na batas ng Diyos. Rather, it refers to an influence or operative power or propensity or principle. It refers to that. At ano yung principle na yon? Ano yung influence na yon? Kapangyarihan na yon na umiiral pa din sa buhay ni Pablo? Sinabi niya, "Evil is present within me." Sinasabi ni Pablo na he has the will, he want to do good, he has the will to do good. Ninanais ni Pablo na gawin ang nararapat na kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit, ang trouble is that evil is present within him. Ang sin ay laging handa at nandyan to stir up trouble and he cannot escape it. At yan ang realidad sa buhay ni Pablo. Iyan yung sitwasyon na kanyang natukoy. He found out. Natukoy at ito man din ay totoo sa buhay ng mga mananampalataya. Remaining sin does battle with every good thing a believer desires to do. Sabi nga ni Hendrickson na yung evil dito, it is pictured as if it were watching the apostle to see whether he is about to carry out a good intention. Whenever such a noble thought or suggestion enters Paul's heart, evil immediately interrupts in order to turn the good into its opposite. At ganyan nga ang sitwasyon ng mga tunay na believer. Diba? Isipin mo pa lang, nagagawin mo yung kalooban ng Diyos. Yung labi ng kasalanan, nakakontra na sa gusto nating gawin. Ninanais mong lumakad sa kabanalan. Ninanais mong mamuhay na isang buhay na nakakalugod sa Diyos. Nais mong gawin yung kanyang pinag-uutos bilang isang bagong nilalang. Sa hindi natin mawari, di ba, suddenly ang lakas ng temptation na hindi mo yun ituloy. Gusto mong magpatawad sa naka-offend sa'yo dahil yun ang kalooban ng Diyos. Suddenly, yung pride papasok sa ating isip, yung sa ating puso, ninanais mong maging mapagpasensya, di ba? At hindi na mabilis magalit sa araw na ito, sa iyong trabaho,
sa loob ng iyong pamamahay, biglang may sitwasyon na magtetest ng iyong pagpapasensya. Di ba okay lang sana kung alam mo kung kailan mangyayari, di ba? Di ba itong oras na to, yung asawa ko bubunganga na naman, maiinis ako. Wala po, hindi po ganoon eh. Biglang dumarating. Okay sana kung alam mo para nakahanda na yung kalooban mo, di ba? Pero madalas biglaan ang saya-saya mo. Pupunta ka sa church, habang nagdadrive, biglang magkakat sa'yo yung isang sasakyan, or merong magbiro sa'yo, meron kang marinig sa iba na nakakasakit ng damdamin mo. Or yung wandering thoughts. Di ba, ninanais mong matuto sa salita ng Diyos. Makinig mabuti sa preaching. But bad thoughts suddenly interrupts. Evil immediately interrupts in order to turn the good deed into its opposite. And so the remaining and the lingering sin in our lives is always keeping us from doing good, from doing the things that pleases God. At hindi ba totoo na madalas tayong nadadaig ng labi ng ating kasalanan? Na kahit matagal na tayong mananampalataya, nararanasan pa din natin yung pagkatalo sa pakikibaka natin sa kasalanan. And it feels like we are losing. It feels like we are in the losing side. Kaya nga ang bigat, ang mabigat pa nito, parati nating may encounter yan sa ating buhay. It goes on and goes on. It's in the present tense when Paul stated, "So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand." Tuloy-tuloy po ito sa ating buhay bilang believer. Mawawala lamang yung struggle nito kung kunin na tayo ng Panginoon o ang Panginoon mismo ay bumalik na. Pero habang nabubuhay tayo sa mundong ito, patuloy yun. Patuloy yung sinasabi ni Pablo in Galatians 5:17. The desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Ganyan yung karanasan ni Pablo laban sa remaining sin. He was like a wearied warrior from inward battles with sin. Kaya nga mamaya makikita natin yung bigat ng iyak ni Pablo. Yung bigat ng kanyang kalooban. Who will deliver me from this body of death? At ganyan din ang sigaw ng mga tunay na mananampalataya sa kanilang battle against sin. Dahil it feels like we are in the losing side. Kung hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos, sa panalangin, sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang bilis nating ma-overcome ng ating labi ng kasalanan. Now, moreover, as he continues to speak about his Christian experience, sinabi niya sa verse 22, "For I delight in the law of God in my inner being." Now, yung salita pong "for," it is a conjunction confirming that he was the one who wills to do good. And sabi niya, I delight, or more literally, I constantly rejoicing with the law of God. That sounds a true believer at hindi unbeliever, is it not? May hangarin siyang gumawa ng matuwid. Meron siyang kagalakan to do the law of God bilang isang believer. Sa kanyang inward man. The word inward man or inner being, it refers sa ating kaluluwa, soul that is renewed by the Spirit of God. And this statement of Paul ay nagbigay linaw o kumbaga put the nail in the coffin. Sa pagtatalo, kung tinutukoy ba dito ni Pablo na experience nung siya pa ay unbeliever or believer. Obviously, this passage of Romans 7 beginning verse 14 refers to believers' experience
because no unregenerate person delights in the law of God in his inward being. And so, this Paul's experience bilang believer, although wearied siya at nahihirapan sa pakikibaka sa kasalanan, nevertheless, dahil siya ay tunay na believer, he was able to delight in the things of God, in the law of God. Yung salitang delight is in the present tense, which means he was habitually happy with it, sa law of God, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang kalooban. Now, marahil tatanungin natin, bakit merong kagalakan si Pablo sa batas ng Diyos? Maraming pwedeng sagot na maibigay, but yung pinaka-foundation, the law, ang 10 utos, ang moral na batas ng Diyos, the law is an expression of God's character and nature. In other words, it reveals the very nature and the person of God Himself. Sabi nga ng isang manunulat, the law of God reflects the lawgiver. And so when Paul contemplated and thought about perfections, the purposes of God's law and its principles, he thought about God and he was glad. May delight si Pablo sa batas ng Diyos dahil nahahayag doon kung sino ang Panginoon. Kaya't merong delight si Pablo na sundin iyon dahil yung batas ng Diyos hindi lamang iyon ang nais ng Diyos na sundin natin, but the law reveals the character and nature ng Diyos na ating minamahal at sinasamba. So it reveals to us His glory. Yung law of God, it reveals to us His glory, His majesty, His worth. Kaya ang utos ng Diyos para sa isang tunay na believer, yung batas ng Diyos para sa isang tunay na believer, hindi yun pabigat. Iniisip na kasi ng iba kapag batas ng Diyos pabigat, burden. No, sinabi na sa 1 John 5:3, the law is not burdensome. Kaya't the psalmist would able to say, "Oh, how I love your law. It is my meditation day and night." Psalm 119:16, I will delight in your statutes, and I will not forget your law. Apostle Paul says essentially the same thing dito sa ating passage. Sabi ni Kevin DeYoung, the law is an expression of the lawgiver's heart and character. We must think about that before we say, I don't care for the laws, or before we bristle or pag-show ng irritation, even anger, at the thought of do's and don'ts. The commandments not only show us what God wants, they show us what God is like. They say something about His honor, His worth, His majesty. They tell us what matters to God. We cannot disdain the law without disrespecting the lawgiver. Diba, tulad ng nakita natin, the law of God, the 10 Commandments, sinabi na ni Paul, are good and righteous. And so to disobey the law is to disobey God. To disrespect the law is to disrespect the one who gave it. Walang iba kundi ang Diyos. So anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples? In John 14:15, if you love me, do whatever you think is right. Yun ba yung sinabi? No, if you love me, keep my commandments. But to disrespect God's law, kung binabaliwala lang natin ito, nagpapakita yan ng hindi natin paggalang at pagmamahal sa Diyos na nagbigay nito. At marapat dahil bilang mga believers, merong delight sa pagsunod tayo ng batas ng Diyos. Why? The God who saved us through His Son gave us the law. Now, of course, magagawa natin ito by the help of the Spirit.
is in us, who gives us the strength to live as a Christian and to live as a Christian who obeys the law. Sa ating sarili, we cannot. And so mga kapatid, the law, the moral law was given to us, hindi para maligtas, kundi sundin natin ito. Ganyan ang pag-iisip ng iba, di ba? May batas ang Diyos. Kapag sinunod ko ang batas ng Diyos, mamahalin niya ako, ililigtas niya ako. No. Baka ganyan ang pag-iisip ng iba sa inyo ngayon dito. Igagalang ko ng aking magulang para mahalin ako ng Diyos. Pupunta ako sa araw ng pagsamba para mahalin ako ng Diyos. Mamahalin ko ang aking kapwa para mahalin ako ng Diyos at iligtas niya ako. No. That's legalism. Do this and do that so God will love you and save you. Hindi sinabi ng Panginoon, if you keep my commandments, I will love you. Or baka ang iba sa inyo dito na iniisip nyo yung kabilang extreme naman. No, naligtas na ako ng Panginoon, saved na ako, wala na yung batas ng Diyos sa aking buhay. Hindi na yan applicable sa akin. So, I will do whatever I want. Both are wrong and extremely dangerous. Ang kaligtasan, as one writer puts it, salvation is not the reward for obedience. Salvation is the reason for obedience. Sinusunod natin ang batas ng Diyos, hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas at binago ng Diyos. The law is now written in our hearts, and we delight to obey God's law, not only outwardly, but inwardly. Now, Paul goes on to say in verse 23, patuloy niyang pinaliwanag yung kanyang pakikipaglaban sa labi ng kasalanan, that the remaining sin is waging war against his soul as a renewed man. Sabi niya, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. I see in my members, sabi niya, that is yung part ng kanyang physical na katawan or parts of his whole being that is influenced by remains of sin. So, Paul found another law or principle in his members that wars against the law of his renewed mind. His renewed mind or understanding as a Christian. I think that another law refers to the law of sin na babanggitin ni Pablo sa susunod. So merong isang law or principle that is the law of sin na nariyan pa din laban sa law or principle of his mind as a renewed Christian. So, dahil nga kahit na tayo ay ligtas na, completely acceptable by God, we are justified, but as long as we remain sa ating lupang katawan dito sa mundo, we remain subject to temptation and sin. May dalawang umiiral at pagtatalo sa ating buhay, ang law of sin laban sa law of our mind, our renewed mind as a Christian. Parang katulad din yan ng sinabi ni Pablo sa Galatians 5:17 na binanggit ko kanina. The desires of the flesh, the desires of the flesh ang ginamit dito, but the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. At alam nyo, ang mabigat pa dito sa language ni Pablo, when he said, but I see in my members another law waging war, and making me captive, present tense, to the law of sin that was in my members. Ang bigat niyan, in other words, ang kasalanan continually carries out a campaign against us. Hindi siya tumitigil. Hahanap siya ng butas. Ang kasalanan para tayo ay madaig. Ang larawan
din ay dito ay hindi parang one day battle lang sa kasalanan. Hindi. Para bang skirmish lang. No, it is a long-term battle. Ang kasalanan ay patuloy na makikipaglaban sa atin. Sabi nga again ng isang writer, sin is personified as if it is a rebel army intent on capturing, enslaving, and destroying the soul. The term implies not just antagonism, but continual aggression that is malicious and ongoing and does not stop. Sin is on an incessant search and destroy mission. Ganun yung kalagayan. No wonder, ganun yung paghihinagpis ni Pablo. He cried out, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Now, interesting to note, hindi sinabi ni Pablo dito bilang mature na believer, "Look how mature I am. Look how sanctified I am." Tignan nyo, matagal na akong Christian, ganito na ako ka-mature sa aking faith. Hindi ganun ang bungad ni Pablo. Kahit gaano na katagal, kahit gaano na tayo katagal mananampalataya, anumang growth meron tayo pagdating sa ating sanctification o pagpapabanal, we cannot boast about our growth in knowledge and godliness. It is all by His grace. Kahit gaano kamature si Pablo, spiritually, pagdating sa kasalanan, pagdating sa pag-deal niya with his remaining sin, sabi niya, "I am wretched." Ito ay paghihinagpis ng isang mature believer, hindi lang dahil may labi pa siya ng kasalanan, kundi dahil he is unable to serve God completely and wholeheartedly as he desires. Because the law of sin, because of the remains of sin. Nakita ni Pablo, ninanais ni Pablo, sundin ang Diyos, ang kanyang buong pagkatao. And yet, dahil may labi pa siya ng kasalanan, and his mortal body ay subject pa ng temptation and sin, binibigay niya ang kanyang buong pagkatao sa pagsunod sa Diyos. And yet, sin interrupts to his desires to do what pleases God. Kaya nga minsan, di ba, umiiyak tayo sa Panginoon. Gusto natin lumakad sa kabanalan. Gawin ang kanyang kalooban. You want to be a godly father. You want to be a godly mother, employee, a neighbor, a child, and a spouse. And yet, madalas nasusubok yan. At madalas, nadadaig tayo. And I still remember, bago akong Christian, gusto kong ibuhos ang oras ko, sarili ko sa paglilingkod sa Panginoon. And yet, a week later, nagawa ko na naman yung kasalanan na alam kong hindi kalugod-lugod sa Diyos. And I often bump my head on the wall and beat my chest. Because of that sin. Sinong hindi maghihinagpis kung tunay kang mananampalataya? You want to please God. You want to serve Christ who gave His life for you upang hindi ka mapahamak. And yet, sa ating isip, sa ating bibig, sa ating katawan, ay nagagawa pa natin ang mga bagay na hindi nagbibigay lugod sa Diyos. Ba kung naintindihan nyo yan, naintindihan nyo yung hinagpis ni Pablo. Kaya't ang iyak niya, "Wretched man that I am." As one writer says, the sanctified saint, like Paul, has learned that even in his best days before God, in of himself, he is still unprofitable servant. Thus it is true that the holier man gets, the more he cries out in this way. And I believe that
Ang isa sa mga resulta na ang isang Christian ay lumalago talaga sa kabanalan, lumalago sa godliness, makagawa lang siya even a slightest sin. Walang pagtuturo at pagja-justify ng kanyang kasalanan. He cries out, "Wretched man that I am." Bakit ba ganito ang ginagawa ko? Ba't ba ganito ang aking sinasabi o response na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Sobrang nanliliit tayo and nothing we can boast about. Sa komentary ni Rob Ventura sa Romans, nilista niya doon yung mga great men of God in history na ginamit ng Diyos mightily. Si A.W. Pink, Jonathan Edwards, Rutherford, and Spurgeon, na ganun din ang kanilang nararamdaman sa kalagayan na katulad ni Pablo pagdating sa kasalanan. These men were great men and mature men, and yet ang baba ng tingin nila sa kanilang sarili. Hindi nila pinagmamalaki yung kanilang spiritual achievements they gained, yung kanilang popularity, but always ang tingin nila sa kanilang sarili makasalanan. Wretched sinners saved by grace. At lagi silang nagdedepende sa biyaya ng Diyos. Hindi sila yung tipong katulad sa ating panahon na mga Christians, pinagmamalaki pa yung kanilang kalikuan, pinagmamalaki pa yung kanilang achievements, yung kanilang dunong. Let me quote yung sinabi ni Spurgeon. There are some professing Christians who can speak of themselves in terms of admiration, but from my inmost heart, I loathe such speeches more and more every day that I live. Those who talk in such a boastful fashion must be constituted very differently from me. Sinabi niya, napakaganda. While they are congratulating themselves, I have to lie humbly at the foot of the cross and marvel that I am saved at all. For I know that I am saved, I have to wonder that I do not believe Christ more, and equally wonder that I am privileged to believe in Him at all. Kinikilala ng mga believers na ito and Spurgeon, we are nothing. We are wretched apart from the grace of God. They always acknowledge their helplessness sa kanilang pag-deal sa kasalanan. And let me ask you, brethren, are you? Are you? Ganito pa din ba ang tingin mo sa iyong sarili? Bago ka mang believer, o matagal ka ng member ng church na ito, do you still acknowledge, apart from Christ, I can do nothing? I am wretched, I am hopeless sa aking Christian life. Kung di ako tutulungan ng Diyos as I relate to my spouse, to my kids, to my family and friends, and to my church. Apart from Christ, that you don't depend on your own wisdom and boast about your past victories and mercy, but you always depend sa biyaya ng Panginoon. And you know what? Ano ang ebidensya that you always depend sa biyaya ng Diyos? At hindi sa iyong sarili. You always pray. You always read your Bible and meditate upon it. You desire to be in the company, in the fellowship of the saints. There's an eagerness na pumunta sa church sa araw ng linggo, for you know, you will hear again the words of Christ and be reminded and corrected. Do you want to know kung nagdedepende ka sa Panginoon? That's it. Ngunit kung ikaw ay nagyayabang sa iyong sarili, thinking na kaya mong suungin ang buhay, ang paglakad sa pananampalataya, ang pag-deal sa kasalanan on your own, you won't find delight sa mga means of grace.
But minsan, di ba, nababalitaan na lang natin isang kilalang Christian, isang kilalang pastor, or dating masigasig sa church, na disiplina, nahulog sa matinding kasalanan, o isang member na nag-create ng trouble sa church. Hindi yun dahil one day, basta gusto na lang nila i-commit yung sarili nila sa kasalanan that will require church discipline. In many instances that I know, paunti-unti yun. And it starts sa hindi natin pananalangin. Hindi pagbabasa ng salita ng Diyos at pagpunta sa panambahan. Let me say, brethren, neglect of the means of grace is like a termite that slowly destroy our Christian life. And the damage is done long before we are aware of it. Alam niyo yung termite, di ba? Parang yung libro ko, ganda-ganda. No, dinadaanan ko, babasahin din kita. Then suddenly, nung kukunin ko na, ang ganda sa panlabas, pero yung loob, destroy. Ganun po, mga kapatid, sa ating Christian life din. Once you neglect always and you habitually neglect the means of grace, it's like a termite. It slowly destroys our Christian life nang hindi natin namamalayan. Do you see yourself like Paul? Do you loathe sa kasalanan? Wretched man that I am, who can deliver me from this body of death? This is our body. This body na may labi pa din ng kasalanan, na madalas pa din nadadaig ng kasalanan. Sa liwanag ng katotohanan na ito na meron pa tayong pakikipaglaban sa sin, na sa ating lakas at disiplina, hindi natin ito madadaig. Ano ang ating pag-asa? Or I would rather say, sino ang ating pag-asa? Ang batas ng Diyos? No. Merong malaking pakinabang ang law of God sa ating buhay as a Christian, but the law cannot deal with our sin problem, but the gospel can. The law tells you how to live as a Christian, but it does not give us the strength to obey the law. But the gospel, by the Spirit's power, gives you strength to live as a Christian and to live as a Christian, to obey the law. Kaya't sinabi ni Pablo para sa ating huling punto, the exaltation of Paul o ang pagpupuri ng may pasasalamat ni Pablo in verse 25, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Even though nag-struggle siya sa labi ng kasalanan, even though madalas din siyang nadadaig nito, ngunit ang kabuuan ng kanyang buhay, by God's unfailing grace, ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Thanks be to God through Jesus Christ, dahil though madalas tayong nagfe-fail, we fail sa ating Christian life. Diba, it seems yung ating Christian life sometimes one step forward and two steps backward. But God continuously rescue us sa katigasan ng ating ulo, sa katigasan ng ating puso, by correcting us through His words, through our brethren perhaps, even by disciplining us. And one day, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, you will be rescued by the very presence of sin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit habang andito pa tayo sa mundong ito, there's a tension and struggle. To be saved, to be a Christian, is not to be fully free and free from the effects of sin. We must, by the help of God,
to run the race with endurance. We must persevere. At meron din naman tayong pagtatagumpay sa kasalanan. Meron din naman tayong pagprogreso sa ating Christian life. But habang nandito pa tayo sa buhay na ito, we have the enemies na kailangan nating iwaksi. We have the remaining sins to put to death. At ang ating pag-asa, mga kapatid, ay na kay Kristo Jesus dahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Kung ang magandang balita, if you are a Christian, hindi magpapatuloy ang ganito nating kalagayan sa pakikibaka sa kasalanan. Because Jesus conquered sin and death, we too who believe in Him will conquer sin and death. Because Jesus resurrected from the dead, we too will be. We will be resurrected. We will have a perfect body, a mind and will no longer subject to sin. And so marahil meron akong kinakausap dito. Nadi-discourage ka dahil sa iyong failure sa pamumuhay bilang believer. You feel the wretchedness and discouragement and failure. Nanlulumo ka. Minsan dahil you are inconsistent in your Christian walk. Ang magandang balita sa atin, if you are in Christ, we can always look to Him. You can always come to God through Jesus Christ. When you confess your sins, your failures before Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tuwing sasapit ang araw ng linggo ng pagsamba, ang encouragement sa atin at sa ating lahat is that kahit pumunta ako sa lugar na ito with imperfect service to Him, imperfect sacrifices with my weaknesses, God accepts my worship not because of me, for I am weak, but because of my Lord and Jesus Christ, my Lord and Jesus Christ, my Lord. His righteousness. At kung dahil dalhin ko ang aking kabigatan sa Kanya, ang aking struggle sa aking sin and dahil sa aking sin and failures, He forgives, He preserves, and He never gives up on me. Brethren, let us respond to the feeling of wretchedness and discouragement and failure by reminding ourselves of the facts that are true of us in Christ Jesus. What are those facts? Well, nabanggit na natin kanina ng mga nakaraang pag-aaral sa Romans 6, and Lord willing, sa Romans 8, we are dead to sin, alive to God. We are no longer under the condemnation of the law. The great power that raised Christ from the dead is the same power that is at work toward us who believe. We are freed from sin's power and dominion, so we can now say no to sin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ng Diyos. Though sin remains in us, it is no longer reigning in us. Sinabi ni R.C. Sproul, si Paul was keenly in touch with who he was in his fallen condition, but he was also keenly in touch with who he was in Christ Jesus, who had rescued him from the principle that resides in the flesh. May it be true sa atin bilang mga believer that we are keenly in touch, aware ng ating natitirang kasalanan, ng ating failure, ng ating hopelessness, that we cry out with Paul, "Wretched man that I am." But at the same time, we are keenly in touch and aware ang ating tunay na kalagayan kay Kristo Jesus, ang mga pagpapala na natanggap natin sa Kanya, that we say with Paul, "Thanks be to God through Jesus Christ, my Lord."
Then sinabi niya, so then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Just a clarification, hindi ibig sabihin nito na merong divided life ang isang Christian. Rather, hanggang sa huling pananalita, sa chapter 7, kinikilala ni Paul ang tension na ang mga believer, meron ang mga believer sa kasalanan. We are indeed a new creation. We give ourselves to the law of God, but we have the tendency to serve the law of sin. And so, here we see ang struggle ni Pablo bilang mananampalataya sa natitira pang kasalanan ng kanyang buhay. And we too, who are Christians in this place, ay may ganyan pa ding struggle. But let me say, mga kapatid, rejoice if you find that your greatest burden is your remaining sins. Rejoice if you find that your greatest burden is your remaining sin. Magalak ka kung ang mabigat mong pasanin sa buhay ay ang labi ng iyong kasalanan. You know why? Dahil nagpapakita yan that you are alive to God. That your heart has been changed. That you are a new creation. Dahil kung walang struggle sa kasalanan, wala kang pagkalungkot sa nagagawa mong kasalanan, para sa iyo okay lang ang lahat. Kahit alam mo na at sinasabi ng salita ng Diyos na hindi ka dapat magpatuloy sa ginagawa mong pagsuway. But you are still comfortable with your sin. And you are at home with your sin. That's a mark of unbelieving heart. Yan ay marka ng isang hindi tunay na mananampalataya. Kung ikaw ay nagsasabing believer and you are comfortable with your sin, please, I plead to you, examine yourself. If you are really in the faith. A true believer struggles with sin. There's a huge difference between surrendering to sin and struggling against sin. There's a huge difference between surrendering to sin or being comfortable with sin and struggling with sin. Are you struggling? Though at times you fail, but you fight. Christian life is a fight against sin. Do you fight? Do you persevere? O baka kaya hindi ka lumalaban at nag-struggle because you are on enemy side? Ang kasalanan. Ngunit kung ikaw ay tunay na believer, don't be discouraged with your struggle with sin. As one writer puts it, the battle in our soul is a good sign. It is a sign of life. Kung tayo ay hindi believer, there's no battle against sin in this life. But because we are spiritually alive to God and sin is no longer our master, expect conflict and trouble in your soul. Ngunit, ang magandang balita is that it is a battle that has already won by Jesus Christ. It is a battle that is sure to end in victory. Our victory over sin is sure because of Christ. Reflect, brethren. Reflect on the fact that the day is coming when Christ will return and the remains of sin will be completely eradicated from your life. Ang ating pag-asa, mga kapatid, ay darating ang araw na wala nang struggle sa kasalanan, wala nang pigati, wala nang imperfect sacrifices and service to God. Sabi nga ng lyrics ng isang contemporary hymns, "Oh, that day
When freed from sinning, I shall see thy lovely face, full arrayed in blood-washed linen. How I'll sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry. Bring thy promises to pass. For I know thy power will keep me till I'm home with thee at last. At dahil sa realidad na ito, we pray with John, even Lord, come Lord Jesus. Come Lord Jesus, and take your people. Avail, brethren, avail the provision of repentance when you fall in the struggle against sin. Thankfully, kung tayo ay madaig ng kasalanan at na-disobey natin ang Diyos, we can turn to Christ for cleansing. Huwag mong patagalin na hindi i-confess sa Diyos ang iyong kamalian, but humbly kung ikaw ay nagkasala laban sa Kanya, confess it right then and then upang ikaw ay ma-restore. At yan ang sinasabi din sa ating Lord's Supper. Dahil sa sakripisyo ni Jesus, ang ating malaking problema na kasalanan ay nadil na. And those who believe in Christ are forgiven and cleansed from all their sins. Christ died so that we could be forgiven. He died so that we could be cleansed from all our unrighteousness and be restored from our broken relationship with God because of our sins. And so as we partake the Lord's Supper, wag mong tignan ang iyong sarili. Wag mong i-focus ang iyong sarili sa iyong kasalanan. Yes, confess your sin. Examine before taking the Lord's Supper. But when the bread and the wine ay pinapasa at tayo ay kakain at iinom, think of Christ. Think of what He has done for you kung ikaw ay believer. Huwag mangibabaw sa iyong pag-iisip na hindi ka worthy. Kailan ka ba naging worthy? Magpartake tayo ng Lord's Supper dahil nadaig. Dahil nadaig ng Panginoon ang kasalanan. Lord's Supper, mga kapatid, is not for the perfect people, but for the penitent people. Commune with your Savior during this time ng Lord's Supper. Think of Him. Thank Him for what He has done. Let's pray. Aming dakilang Diyos, once again, pinapasalamatan ka namin sa dakilang gawa ng pagliligtas na ginawad mo sa aming mga makasalanan. And again, we will celebrate and commemorate what you have done 2,000 years ago on the Calvary's cross, where you bore our sin and died the death that we should have died. Salamat, Panginoon, for saving us. And through the means of these visible symbols, Panginoon, na aming ititake, nawa ay patuloy naming isipin ang ginawa ng aming Panginoong Jesus. Kami ay merong kagalakan na magpartake nito with respect, with joy in our hearts, knowing that our sins are forgiven because of Christ. We are again will be reminded through the symbols of the Lord's Supper of that great love na ipinamalas niyo sa amin, O Panginoong Jesus. Salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob nyo to partake the Lord's Supper as a church and to commune with you and commemorate all the things that you have done on the cross on our behalf. In Christ's name.